Mga walang hiyang Indyo! Pusta na, Ginoo! Nasasaktan na ang bata! Bitawan mo na nga ako! Ay, bitawan mo, Ginoo! Indyo! Start. Ginoo! Don Rafael, patay ang Ginoo! Ang Ibarra na yan ay isang erehe, isang filibuster, anak ng Diablo. Ipakulong nyo na ang Indiyo na yan. Lahat ay magsitayo. 3, 2, 1. Lahat ay magsitayo. Ang korte ay nasa sesyon na ngayon. Ang namumuno sa pagtitipon na ito ay ang tunay na marangal na hukom na si Noel Amagim. Marinang maupo ang lahat maliban sa mga lupong tagahatol. Start. Mga binibini at ginoo ng hurado, ang kaso ngayon ay kinasasangkutan ng pagbibintang kay Rafael Ibarra sa kamatayan ng isang Kastilang tax collector. Sa kasong ito, si Damaso Verdolagas ang tumatayong nagsasakdal at si Rafael Ibarra ang nagsasakdal. Handa na ba ang prosekusyon? Handa na ba ang depensa? Opo, kagalang-galang na hukom. Bailiff, maaari nang simulan ng panunumpa sa harapan ng mga lupong tagahatol. Itaas ang inyong kanang kamay, ipinangangako niyo ba na bibigyan ng tamang hatol ang kasong ito at pakikinggan ng walang pagkiling ang mga nasasakdal? Oo, ang iyong karangalan. Your Honor, ang pangalan ko ay Azin Kirkney A. Fernandez at ako ang taga-usig na kumakatawan kay Rafael Ibarra sa kasong ito. Go. Ang aking kliyente, si Rafael Ibarra, ay hindi karapat-dapat na akusahan sa pagkamatay ng Kastilang taga-kolekta ng buwis. Lubos kong paniniwalaan na siya ay pinagbintangan ni Damaso Verdolagas, ang dating kura ng San Diego at ikinulong. Kinalaunan, nakakalungkot sabihin na siya ay namatay sa loob ng kulungan. Inaasahan po nating makarinig tayo mula sa dalawang tao ngayon, sina Francisca del Rosario E. Rodriguez at si Don Anastasio. Mula sa kanilang mga testigo, ating inaasahan na marinig ang buong nangyari noong araw na si Rafael Ibarra ay nakulong. Inaasahan rin natin na makita natin dito ang totoong kasakiman na ginawa ni Padre Damaso upang makulong ang aking kliyente. Magandang araw! Ako po si Annalica David, ang magdedepensa para sa aking kliyente na si Damaso Verdolagas. Akin pong masasabi na ang aking kliyente ay walang ginawang krimen, sapagkat si Rafael Ibarra ay ang tunay na nagkasala. Siya nga ang naging dahilan ng pagkamatay ng taga-kolekta ng buwis sa bayan ng San Diego. At iyon ang nais ipatunay ng depensa sa sesyong ito. Depensa, maaari mong tawagan ang iyong unang saksi. Ang depensa ay tinatawag si Felipe Santos sa kinatatayuan. Felipe Santos, tunay ka bang nanunumpa na sabihin lamang ang katotohanan, ang buong katotohanan, at walang anuman kundi ang katotohanan? Opo, iyong. Totoo mo nga bang nakita na itinulak ni Don Rafael ang artilyero na naging dahilan ng kanyang kamatayan? Opo. Maaari mo bang bigyan kami ng buod ng mga pangyayaring naganap ng atakihin ni Don Rafael ang artilyero? Sa aking pagkakaalam, may isang binibini na tumawag sa mga Guardia Civil at nang sila'y dumating, patay ng artilyero at inaresto nila si Don Rafael. At sa anong punto ka nakarating sa eksena? Ginoong Santos, base sa inyong mga sinabi, ikaw ay nakarating noong nandun ang mga Guardia Civil sa eksena, hindi ba? Opo. Paano mo naman masasaksihan ang di manong pagtulak ni Don Rafael sa artilyero kung dumating ang mga Guardia Civil pagkatapos nito? Wala nang karagdagang tanong iyong karangalan. Prosekusyon, na maaari niyong tawagan ng inyong susunod na saksi. Ang prosecution ay tinatawag si Francisca Rodriguez sa kinatatayuan. Binibining Rodriguez, nanunumpa ka bang sabihin ang katotohanan, ang buong katotohanan, at walang anumang kundi ang katotohanan? Opo. Pakisabi ang iyong pangalan. Francisca del Rosario E. Rodriguez. Nandoon ka sa eksena, tama ba? Opo. May ginawa ka ba sa kaguluhang nangyari? Opo, ako ang tumawag sa Guardia Civil. Nakita mo ba ang pagtulak ni Don Rafael sa artilyero? Hindi ako sigurado sapagkat hindi ko rin masyadong nakita ang mga nangyari. Iyon lamang ang aking katanungan, Ginoong ko. Prosekusyon, maaari niyo nang ipresenta ang inyong kaso sa hurado.
Ang prosekusyon ay tinatawag si Piloso Potasio sa panindang saksi. Piloso Potasio, nanunumpa ka bang sabihin ng katotohanan, ang buong katotohanan at walang anuman kundi ang katotohanan? Opo, yung hukom. Pakisabi ang iyong pangalan. Don Anastasio. Ginoong Tasio, nasaan ka noong panahon na si Rafael Ibarra ay nakasuhan sa pagkamatay ng taga-kolekta ng tax? Malapit lang ako sa lugar na nagunap ang krimen. Ilang kasada lamang ang layo. Kaya naman, nang aking narinig ang gulo ay dumiretso agad ako doon. At ano ang iyong nakita? Sa aking pagdating, idinala ni na Don Rafael papunta sa bilangguan at nandun pa rin ang katawan ng tax collector. At aking nakita ang bato kung saan nauntog ang ulo ng tax collector. Ngunit ako ay nagulaan rito. Ano ang nakakagulo para sa iyo rito, Ginoo? Ang sinabi nila Padre Damaso, sinaktan ni Don Rafael Ibarra ang tax collector sa pamamagitan ng pagtulak sa artilyero. Ngunit sa masusing pagsusuri, nakikita na ang sugat ng namatay ay nasa likod ng ulo at siya ay sumuka ng dugo. Sa aking pagkakaalam, itinutok ni Ginoong Ibarra ang artilyero sa bisig. Hindi posible na inatake niya ang Kastila sa bisig, ngunit ang sugat ay nasa likod ng kanyang ulo. At Ginoo, ano yung mga papel na hawak niyo ngayon? Ito ang autopsya mula sa ospital. Makikita na nagkaroon ng internal na pagdugo sa utak ng tax collector at maraming blood vessels ang nasira. Anong ibig sabihin nito, Ginoo? Ibig sabihin, hindi namatay ang Kastila dahil sa pag-atake ni Don Rafael Ibarra. Ang paguntog niya sa bato ay dahil sa kanyang pagpitsa. Ang ilang kalampakan ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang ulo. At sa huli, inatake siya ng alta presyon. Ang tunay na rason sa kanyang kamatayan. Maaari ba namin tingnan ang iyong autopsya? Iyan lang ang aking mga katanungan, hukom. Handa na ba sa mga huling argumento? Iyong karangalan, mga binibini at ginoo ng hurado. Ang ebidensya na aming ipinakita ay nagpapatunay na hindi karapat-dapat ipagbintang si Don Rafael Ibarra sa kamatayan ng tax collector. Ipinapakita ng aming ebidensya na ang pag-untog ng kanyang ulo ay dahil sa atake ng altrapresyon, ang tunay na kinamatayan ng Ginoo. Makikita rin sa aming pag-cross-examine na nagsisinungaling ang testigo na si Felipe Santos. Bilang mga mabubuting mamayanan, inaasahan namin na gagawin ng hurado ang tama at ibalik ang hatol na pabor kay Rafael Ibarra. Iyong karangalan, mga babae at ginoo ng hurado. Si Padre Damaso ay nagsasaad ng katotohanan na si Rafael Ibarra ay tunay ngang isang erehe at filibuster. Si Felipe Santos, ang aming saksi, ay hindi nagsinungaling. Siya lamang ay nakaranas ng matinding kaba dahil sa kanyang kondisyon ng paghinga. Ang ibig niyang sabihin ay nandoon siya noong pinagtawanan ng walang hiyang mga Indio, ang artilyero. Sa makatuwid, ang ebidensya na ipinakita namin ay nagmumungkahi na hindi nagkasala si Padre Damaso. Maaari bang tumayo ang foreperson ng hurado? Nakarating na ba ang hurado sa nagkakaisang hatol? Opo, batay sa mga katotohanang pinakita lang sa mga sesyon na ito, napag-alaman ng hurado na tunay na nagkasala ng perjury ang nagsasakdal at siya'y lumabag sa RA 11954. Ang hurado ay pinasasalamatan. Ang hukuman ay pinagliliban na. Maraming salamat.